Aminin naman natin, gusto rin naman ng mga homeowners makatipid para mag-DIY. Pero in the long run, ang plano kasi na ginagawa ng mga architects at engineers, ito rin yung plano na gagamitin for construction. Kapag walang plano na sinusunod yung mga workers na gagawa, possible pwedeng maliit yung bakal na ilagay. Let's say, unang plano mo pa lang, isang palapag lang na bahay. Yung ginawa niyong DIY, manipis lang yung bakal. Kasi, yung iba nga, walang poste pa eh. Pero sooner or later, gusto nyo na magpa-second floor, so dinagdagan. Minsan, may makikita pa tayo sa ibang areas, in the third floor pa nila. Oo. Dami akong nakikita So, niyan. dito naman, meron mga hazard eh. Kasi kung nagpagawa rin tayo sa structural engineer, at least kaya ma-withstand yung earthquake, yung structure. Kasi meron design ng kapal ng bakal, pati meron na rin silang kinocompute na structural analysis para kung gaano kalaki yung poste at Lupa. mga pundasyon na kailangan. Meron na rin factor ang lupa. Kumbaga ang soil test, kung malambot ba ang lupa at kung matigas ba yung lupa. And ang nagiging main problem pag hindi rin tayo pagawa sa professionals is yung hazard, yung safety ng tao na titira. Na kapag lumindol, possible gumuho. Then, meron rin kung hindi siya well-designed, possible mga leaks, pati sa Yes. mga other issues din.